Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito ulit sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan ho natin, eto hong si Digong, si dating President Rodrigo Roa Duterte, at itong si dating Vice President, itong ating Vice President, Inday Sara Duterte, also known as Pusit, Siminit. At ito hong viral trending sikat. Dati nang sikat ito. Ngayon ay viral trending, pinag-uusapan ho. Diyan ho sa dahig. Ito hong isa sa mga reporter, news anchor ho ng GMA7. No? Walang iba ho kundi si Maris Umali. Na kung saan, viral trending ho ito sa dahig, na kung saan, ito ho kasing dating sekretary ho ni Digong, na ngayon ay attorney, si attorney Dakoy ko, kalimutan ko yung first name, si attorney Salvador Medialdea, na kung saan nandyan ho sa dahig, nakaraan ho, may nararamdaman. Oo, ewan ko na nararamdaman yan, baka ewan ko, baka nadudumi lang o ano. Pasensya na ho, pasintabi ko sa mga kumakain habang nire-replay ho itong ating video. Pasensya na ho. Nilabas ho dyan sa ICC court na kung saan naka-straight jacket. Naka-straight jacket. Sorry, straight jacket sa pang ano pala yun. Nilabas ho, naka-wheelchair. At masama yata pakiramdam. Ewan ko, high blood ba? Hindi makahinga. Ewan ko ano nararamdaman dyan. Ngayon, habang nilalabas, dinodokumentaryo, nire-report ho nito ni Maris Umali, reporter ho ng GMA7. So, after nilang ibalita, itong si Maris Umali, may kausap na isang OFW yata o kapwa news anchor o reporter. Nag-uusap sila. Hindi nila namalayan na halata, hindi nila namalayan, napansin na mayroon palang nagla-live sa katabi nila na lalaki. Nilalive itong pagbabalita kay attorney Medialdea Salvador. Meron hong nasagap na boses, pananalita ni Maris Umali na kausap yung kapwa niya, reporter yata. Ang sabi ni Maris Umali, tignan mo yung matanda, nakadilat yan. Nung nakita niyang nakatingin ako sa kanya, pumikit bigla ulit. Nabash ho itong siya reporter news anchor ng GMA7 na si Maris Umali, nabasyo ng mga DD shit. Alam niyo naman ng mga DD shit. Hindi mo po pwedeng ganyan yung mga tropa ni Digong. Lab na lab nila yung mga yan. Bastos daw ito si Maris Umali. Tinawag daw matanda. Itong si Attorney Salvador Medialdea, dating sekretary ni Digong sa kanyang gobyerno. Bastos daw. At parang pinalalabas ni Maris Umali na nagsasakit-sakitan lang itong si Attorney Salvador Medialdea kasi nakapikit daw, tapos biglang dumilat. Nung nakita rin nakatingin si Maris Umali sa kanya, pumikit daw ulit si Attorney Medialdea Salvador. Bastos din daw to si Maris Umali kasi tinawag na matanda. Ano bastos dun kung matanda talaga? Mahirap, ang ginamit na word ay amoy lupa, matandang, ano ba yun? Matandang, basta amoy lupa, gurang, ugod-ugod, hukluban, matandang hukluban. Oy, tignan mo yung matandang hukluban, Nakadilat. Nung nakatingin ako sa kanya, nakita ko siya, pumikit ulit. Gurang, amoy lupa. Okay sana kung ganyan. Nabubulok. Yan, ganyan. Pero yung matanda, hindi bastos yun. Ginagamit talaga yun. Bastos daw. Ngayon, mga kababayan, meron ho isa ritong video. Set aside muna tayo dyan, Meron isang video ho rito, mga kababayan, na kung saan ito ho si VP Inday Sara Duterte, nagulat, na-shock, natameme, natahimik.
sa tinanong ho ni Maris Umali, reporter ho ng GMA7, pinarangka na siya. Hindi na nakapagtimpe. Itong si Maris Umali, diniretsa, pinarangka na itong si VP Inday Sara Duterte. In-straight na. Si VP Inday Sara, na-shock, napahinto eh. Natameme eh. Na-shock eh. Nung pinarangka ni Maris Umali, biglang tumigil yung mundo ni VP Inday Sara, biglang parang habang nananahimik, hinahanap yata yung sagot. O, pakinggan nyo to mga kababayan. Pero paper and pen doon sa loob. Parang ibig sabihin ko ba nun, parang kumbaga parang tanggap din niya kung hindi siya makabalik ng Pilipinas? Meron din po kayong sinabi. Sorry po. Nagtatanong lang. Relax guys, relax. Don't draw me. Relax. Sinabi na sa Senado po. Enjoy lang tayo. Relax Hindi na mababalik muna. sa Senado. O, nakita niyo yung reaction ni VP Inday Sara Duterte, na-shock, nahinto. Parang tumigil ang kanyang mundo, parang nabigla siya, parang nagulat siya sa tanong ni reporter Maris Umali ng GMA7 na, so ibig niyo sabihin, ma'am, sabi ni Maris Umali, so ibig niyo sabihin, ma'am, parang naniniwala si Digong na diyan na talaga siya titira. Kumbaga hindi na talaga siya makakabalik ng Pilipinas, diyan na talaga siya for good. Parang ganun eh. Oh, di ba? Ulitin natin ha. Ulitin natin. Oh. Pero paper and pen doon sa loob. Parang ibig sabihin ko ba nun, parang kumbaga parang tanggap din niya kung hindi siya makabalik ng Pilipinas? Meron din po kayong sinabi. Sorry po. Nagtatanong lang. Relax guys, relax. Don't draw me. Relax. Oh, sabi ni Maris Umali, reporter ng GMA7, ibig niyo sabihin, ma'am, tanggap na rin ng tatay niyo na hindi na siya makakabalik ng Pilipinas. Ito mga reporter, straight to the point. Di ba? Nasaksi. Parang tumigil yung mundo ni VP Inday Sara. Pati yung mga supporter ni Digong sa paligid ng daig. Oh, hindi. Sabi nung nag-react, hindi naman siya ganun, grabe ka naman. Parang medyo nagalit yung mga taga-suporta ni Digong doon kay sa tanong ni Maris Umali. Sabi nung iba, oh, relax lang guys, relax lang. Ano ba kasi gusto niyo tanong ng mga reporter, lagi na lang pabor sa inyo. Ganon. Nagtanong lang si Maris Umali ayon dun sa sagot ni VP Inday Sara Duterte. Ang sabi ni Maris Umali, so ibig niyo sabihin, ma'am, tanggap na rin ni Digong ng tatay niyo na hindi na siya makakabalik ng Pilipinas. Kumbaga nasoplak si VP Inday Sara Duterte. Isa pa bago natin may patugtugin tayong video, isa pa. Relax. Sinabi na Pero paper and pen doon sa loob. parang ibig sabihin ko ba nun, parang kumbaga parang tanggap din niya kung hindi siya makabalik ng Pilipinas? Meron din po kayong sinabi. Sorry po. Nagtatanong lang. Relax guys, relax. Don't draw me. Relax. Sinabi na sa Senado po. Enjoy lang tayo. Hindi mo kasagot. Sabi nung isang OFW dun, o sino man, guys, enjoy lang tayo. Hindi. Kaya pala nagpunta dyan para mag-enjoy, no? Ano yung Star City? Guys, enjoy lang tayo, guys. Enjoy yung puti ka, yung Disneyland. Oh, nasyak si VP Inday Sara Duterte, hindi siya nagulat siya, nasyak siya, kumbaga nataraugan siya, natigil siya, natanong siya ng ganong klaseng straight to the point na tanong eh. Bakit nga ba ganito ang attitude? Bakit nga ba ganito ang ugali? Bakit nga ba ganito ang klaseng pagre-report ni Maris Umali, pakikipag-usap sa pamilya Duterte o sa mga didishit na to? Bakit nga ba? Baka may istorya naman yan.
Baka naman kaya ganyang klase ang pagbabalita, pagre-report ni Maris Umali. Baka lang naman may istorya yan nung una. Alam nyo kung bakit? Panoorin nyo, pakinggan ninyo ang video dati na kung saan mga kababayan, di ba sabi ng mga DD-shit, bastos daw si Maris Umali. Sinabihan daw ng matanda si dating sekretary ni Digong. Ngayon ay attorney Salvador Medialdia. Bastos daw si Maris Umali. Pakinggan nyo to. Panoorin nyo. Pakinggan na lang kasi video pala ng GMA7 to. Ng iba't ibang reaksyon ang pagsipol ni President-elect Rodrigo Duterte sa aming reporter na si Maris Umali sa kanyang press conference noong Martes. Nung dating presidente si Rodrigo Roa Duterte, may press conference. Pakinggan nyo itong ginawa niya kay Maris Umali nung siyang presidente. Pakinggan nyo. Ulitin natin ha. Umani ng iba't ibang reaksyon ang pagsipol ni President-elect Rodrigo Duterte sa aming reporter na si Maris Umali sa kanyang press conference noong Martes. Ayon sa tagapagsalita ng President-elect na si Attorney Salvador Panelo, kilala si Duterte na mapagbiro. Magiliw din daw ito sa media, lalo na sa mga magagandang mamamahayag. Ang ginawa raw ni Duterte ay isang compliment. Ayon pa kay Panelo, ang ordinansa sa Davao na nagbabawal sa pagpito at pambabasto sa mga babae ay para raw sa ibang sitwasyon. Matatanda ang sa naturang press conference ni Duterte, tinanong ng aming kasamang si Maris Umali ang President-elect tungkol sa binubuo niyang gabinete. Imbis na sagutin si Maris, sumipol si Duterte. At nang humingi ulit ng tugon ng aming reporter, kumanta naman si Duterte. Ang tinura ni Duterte, umani na magkakahalong reaksyon sa social media. May ilang nabastusan sa ginawa ng President-elect, may ilan namang dumidepensa. Ang mister ni Maris na si GMA News reporter Rafi Tima pumalag sa insidente. Lalo't ginawa ito sa isang press conference. Pero mas nakakadismaya raw na ang mga nasa paligid noon na tumawa pa at nanukso. Hindi raw dapat gawing biro at katatawan. Ganyan nga yung mga DD shit Pagka may mga pangit na attitude, ginawa ng simpleng tao, sasabihin ng mga DD shit, ang bastos mo, balahura ka, palamura ka. Parang kay Nino Barsaga, di ba, pag nagmumura si Nino, bastos, palamura. Balahura. Pero, kapag si Digong ang gumagawa ng mga yun, okay sa kanila. Palakpakan, sisipol pa sila. Puring-puri pa nila si Digong. Ewan ko bakit ganyan yung mga DD shit. Parang naano sila, parang nakulam na, parang nalaso na sila ni Digong. Parang nakontrol na yung mga pag-iisip nila. Ngayon, hinahanap ko tong balitang ito, tong bidyong ito kasi pinabalita lang ni Mel Chanco. Naghanap ako yung mismong pag-actual na pagsipol. Meron pala. Oh, pakinggan natin ito. Sa TV Patrol naman. Kilalang pilyo at palabiro si President-elect Rodrigo Duterte. Pero marami pa rin ang nagulat nang tila bastusin niya si GMA7 reporter Maris Umali na magtanong ito sa kanyang press conference noong Martes. Will you be giving them a deadline? Nagpapansin ka talaga sa ating Sir, good evening. Mr. President. In relation to Sir, the can I question, get an answer, please? Pag malayo ang tingin. Nagtawanan pa ang ilan na nakakita sa nangyari. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nainis kay Duterte. Isipin mo, magtatanong siya yung media o reporter porket maganda sisipulan mo tapos kakantahan mo. Ano yun? Mura dito, mura doon. Nagsisipol ng media na reporter, nangahalik sa entablado ng mga babae, lips to lip. Mura dito, mura doon. Minumura ang Diyos. Meron pa siyang video, ni-interview yung paa niya, nakataas siya lamesa. Tapos, ang tinatawag pa nilang bangag, si PBBM.
mas nakikitaan pa nga ng asal ugali si Digong ng Kabangagan kaysa kay PBBM. Ina-acting ba ni PBBM yung mga ganyang asal? At si PBBM ang paghihinalaan yung bangag, ito nga ang asal bangag eh. Oh. Dahil sa kabastusan nito di umano sa kababaihan, marami rin ang nagalit na magbiro ito noong kampanya tungkol sa isang Australianong misyonero na ginahasa at pinatay sa Davao noong 1989. Napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Taliwas Grabe, ano? No? Tapos ang bangag pa niya si PBBM. Si Digong, matino, disente, ganyan. Huwag natin ituloy ito, mga kababayan. Di maganda itong ano na to. Ito, ayan, siguro kaya ganyan pala si Maris Umali, ginanyan pala siya ng tatay mo, Ma'am BP Inday Sara Duterte. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam po pa samantala ang inyong lingkod host Chris Pulo, lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit mga kababayan. Bye-bye.